Assalamualaikum brothers and sisters. Ayan, good morning sa inyo sa amang lupalop ng mundo. Kamusta kayong lahat? Napanood na ba niyo lahat ang ang aking live kagabi? So ayan, bagong gising, medyo napuyat at tinutukan ko kasi yung ibang balita. Ngayon, meron akong napansin sa isang balita na talagang ikinagulat ko at pinanghinayangan ko. Okay? Nakakapanghinayang siya dahil may tinatanaw akong utang na loob sa kanya. Kung mapapansin ninyo yung video ko nung unang-una, ito. Yung video kong yan, binanggit ko tong pulis na to, na nilapitan ko para sa tatay ko. 'Di ba? Nung panahon ng Oplantokhang. Ngayon, ang ikinagulat ko sa balita ay dahil dito, sa pulis na to, ayan, siya po yan. Siya si Colonel Buslig. Anyway, gusto ko magpasalamat sa kanya sa mga drug users at mga sumuko na natulungan niya. Yun nga lang, base sa nabasa kong balita, nag-file sila ng complaint against VP Sara Duterte dahil tinabig daw yung police na si Baby Damulag, okay? Noong time na isinasakay si Atty. Lopez sa ambulansya. Parang kung iisipin ninyo, yung Baby Damulag, okay? Yung Baby Damulag na yan, forcefully gusto niyang isarado yung van. Gusto niyang isarado yung van na nandun pa ang ating mahal na VP Sara. Kung lilimi-limiin mo ang sitwasyon, sinong bastos sa kanila? Dahil ang sinasabi, tinabig daw ni Colonel La Chica si Baby Damulag. 'Di ba? Parang hello, common sense. Pangalawang pangulo ng Pilipinas. Gusto mong pagsarahan ng pinto, okay, ng ambulance na naandoon si Atty. Lopez. Hindi ko ma-imagine na iyon lang daw ang dahilan, unbecoming behavior, pambabastos daw sa isang opisyal ang ginawa. Para bang ano ba, ginigising ba ako ni Allah na yung pinaromote kong yung pinagmamalaking kong police, eto ngayon, at nagfa-file pa ng complaint against sa pinakamamahal nating VP Sara dahil lang dun sa pagkakatapik ni Colonel La Chica sa Baby Damulag. Makikita niyo yun sa balita. Grabe. Yung anong nangyari? Bakit nagkaganito? Kaya lang siya mismo ang ikinagulat ko na nag-file ng complaint. Pwedeng talagang mabigat para sa kanyang tanggapin yung pangyayari, or pwedeng may tao din behind his back. Questionable yun, okay guys? Question yun. Hindi ko pinaparatangan. Kaya lang, sa simpleng pagtabig, diba? Natural. Sabi ko nga, natural na mangyayari yun dahil may kumusyon na ang Vice President na si VP Sara laban sa mga kapulisan doon sa video na nilabas sa media nung time na ililipat na nga ang Atty. Lopez sa hospital at isasakay nga sa ambulansya.
Ang pagkakaalam ko kasi sa mga kapulisan, to serve and protect. Kaya lang, nung moment na nakita ko yung video na yon, parang hindi nila pinoprotektahan ang ating Vice Presidente. But instead, gusto pang saktan. Kasi imposible kasing sabing hindi nakita eh. Nandun pa eh. Nandun si Vice Presidente eh. Nasa loob pa ng ambulansya. Nakatayo. Tapos biglang ibababa niya. So hindi po pwedeng sabihin hindi niya alam. Ngayon, dahil sang katerbang mamayan ang nagagalit sa ginawa niya, ang resback nila ngayon, kay BP Sara na naman. Ano ba? Nakakalungkot para sabihin na nag-trespass, na ang dami na ikinaso ngayon sa ating mahal na BP Sara. Parang ang lahat ng bato ng pangyayari lagi kay BP Sara. Kung iisipin ninyo, okay, itong babaeng to na si BP Sara, nag-iisa sa laban na ito. Compare sa lahat ng kaharap niya, mapapulis, 'di ba? Lisatanas, Tambaluslos, Vangag. Nasaan yung mga kalaban niya? Wala. Nagtatago. Dinagdagan ng security. Itong babaeng to, na mahal natin, nag-iisa, binawasan ng security. Lahat ng sinasabi niya, ibinabalik sa kanya as mabigat na kaso. Ganon sila katakot. Diba? Nag-iisang, parang walang iniwan sa last man standing. Diba? Parang iisipin ninyo, ikaw, na babae, ang power mo lang talaga is magsalita. Pero sa kanila, napapanginig ang tuhod. Ang gagawin nila ngayon, idadaan nila sa legal na wala nang ang hustisya para kay BP Sara. Doon nila ngayon titiryahin. Na kung iisipin ninyo, 'di ba? Babae laban sa ilan silang lahat. Mula doon sa Huadcom, doon sa kay Hontivirus, mula doon sa sa mga kapulisan na nag-file ng case. At hindi naman din lingid sa kaalaman nating lahat yon. Nationwide ang pagpa-file nila ng case. At meron pang anonymous na nag-file din ng disbarment sa sa ating VP Sara. Tapos may national threat laban kay BP Sara. Lahat laban kay BP Sara. Pero ang BP Sara, iisa. Iisang tumatayo alang-alang sa sambayan ng Pilipino. Nakakalungkot. Mentras dinidikdik nila o dinudurog nila itong babaeng ito, hindi nila alam, mas lalong napapamahal sa atin. Dahil nakikita natin kung ano ang paghihirap ng ating Vice Presidente. Yes, babae siya. Yes, nag-iisa siya. Pero isa lang ang pinangahawakan niya. Ang sambayan ng Pilipino. Ibinubutas sa kanya ang confidential fund. Bakit? Kasi iniingatan niya itong mga tao na pwedeng may mangyaring masama sa kanila. Pero sila, nasa ng flood control, nasa ng PhilHealth, nasan pa yung mga yung mga project na kinamkam bilyon-bilyon.
Ito, 125 million na alam naman nating lahat na nirelease siya ng December. So, no choice. Kailangan i-dispose agad yung lahat kesa ma-question sila ng COA. Ngayon, iyon ang ibubutas sa kanya. 'Di ba? Alam naman natin yan sa gobyerno kung anong kalakaran pagdating sa mga sa mga budget. Gising naman kayo diyan. Naintindihan ko kayo kung sino ang nasa administrasyon siya ang susundin. Pero this time around, 'di ba? Harinawang mayan, inshallah may tumayo na kapwa empleyado ng gobyerno, ipaliwanag kung papaano yung yung kalakaran sa budget ng politika. Alam nating lahat yan. Harinawa, inshallah, merong tumayo na politiko for the record. Okay? At nag-oath mismo sa Wadcom. Ipaliwanag niya kung paano ang flow ng budget every end of the year. Every December. Kailangan ni piso walang matitira. Alam nating lahat yan. At kahit na mga empleyado sa gobyerno, kahit hindi yung politiko, alam nila yan, lalong-lalo na sa accounting at sa finance. Inshallah talaga, may magtestigo naman tumayo doon. Yun nga lang, sa kasamaang palad, dahil hindi naman naiimbitahan, wala talagang titistigo. Wala naman din tatayo doon para ipaliwanag kung paano ba talaga ang flow ng budget sa gobyerno. At alam yan ng mga Wadcom, mga nasa posisyon na yan sa Wad. Alam nila, kaya lang iiwasan nila yung tanong na yun. Iiwasan nila na may mag-testify na ganito naman talaga ang kalakaran. Kasi kahit budget nila, mabubuksan din ang issue. Meron bang government body dyan na gumawa ng pag-iimbestiga sa mga budget din ng mga Wadcom? Di ba wala? Kasi sila lang ang naatasan ni Tambaloslos at utak din ni Lisa Tanas na may komosyon, pero pwede nyo namang daanin sa maayos na usapan. Kung hindi kasi nag-provoke, walang initan na mangyayari. At kitang-kita yon sa video. Kitang-kita ng lahat sa video. Buti na lang talaga may mga vloggers. Paano kung walang vloggers? Di lahat ng mainstream media wala na naman. Against na naman ang balita kay BP Sara. So yun guys, imulat natin ang ating mga mata. Ipagdasal natin sabay-sabay na inshallah itong mga taong to na ginigipit ang ating Vice Presidente magising. Pahupain ng ang galit sa dibdib. At magkaroon tayo ng pagkakaisa na hindi tayo mula ngayon at kailanman magpapadala sa vote buying. Importante na ngayon, 2024, magising na tayo. Okay? Ginigising na tayo ni Allah. Ito na ang mga dapat ninyong malaman, matuklasan, para mabuksan ang inyong pag-iisip. Yun lamang po. At
ako'y naguguluhan hanggang ngayon. Hindi ko alam bakit nagkaganyan ang sitwasyon. Malamang sa malamang may dahilan behind that. Maraming salamat po. At sa uulitin na video, hintayin po natin kung anong oras ulit ako magla-live o kung kailan ulit ako magla-live. Yun lamang po. Good morning. Mas salama.